O eto, pupunta tayo ngayon dito. Ayan. Grabe. Eto pinakita ko na sa inyo kanina 'to, eh. No, dahil 4,000,000 nga po mga kababayan ang hinahabol. Ngayon, ayan, nagtinda na din po ng damit si Maharlika, oo. Pero parang sabi ko, parang overpriced. Pulboronic Classic Crew T-shirt, o ayan, 1,180, 1,500. Sabi ko parang 150 lang 'to, Parang nag-overprice sila para makahabol dun sa 4,000,000. Anyway, tumuloy tayo dito. Eto nga, 'no? Pero dito muna, eto, 'to. Doon sa post niya sa Twitter, ayan, Maharlika, ayan. Part 1 ng ebidensya. Confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan ni Marcos Jr. ay na nasa listahan si Marcos Jr. No, ng PIDEA noong panahon si Noynoy. Ayan. Ayon sa ating inang ahas yan. Hindi natatapos tong puting ahas na to. Ayon sa ating puting ahas, nakipagsabwatan si Kuting at Lisa Tanas. Ahas, grabe, ano? Ibang magsalita to si Maharlika talaga. Sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting, ayan, habang sila ay nagpapakabangag sa pulburon. Ayan. Kasado na ng gabing iyon ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga. Kung gusto nyo pang panatilihin si Bangag sa pulboronic admin, iaalay na kayo sa pakikipaggera o sorry, nasabi ko na naman yun, ayaw ni YouTube nun sa China. Okay, may kaduktong pa yan, ito pa. Nasa kamay daw niyo mga kababayan, nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan. Wakasan na ang pulboronic Bangag Haas administration. So yun po yung nasa ilalim nung post niya. Pupunta po ngayon tayo dyan, mga bossing. Eto, yung isa, mga kababayan. O yan. Yan nakasulat dyan. Republic of the Philippines, Office of the President, PIDEA, Enforcement. Pero bago to mga kababayan, bago natin i-discuss to, maigi, mismong PIDEA na po ang nagsabi right after na nagsalita si PRRD doon sa Davao, ano daw po? Wala sa listahan sa watch list si PBBM ng PIDEA. Una na po yan. At si Nino Barsaga, mga kababayan, no? May in-interview niya din po yung dating PIDEA na yung dating namuno ng PIDEA, mga kababayan. At sinabi nito, wala din si PBBM. So ito, may inilalabas silang ganito, mga kababayan. Ayan nga po, surveillance X, bypass, casing X, search warrant, test by other specify. Mazda 3, yan yung mga gagamiting sasakyan. Lumipat tayo dito. Ito na daw po. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement, blah, 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 pre-operation report. Control number, March 11, 2012. Mga kababayan. Nakasulat dito, Intelligence and Investigation Service. Name of target with close parenthesis, ito mga kababayan, nakasulat, no alias. Mga boss. No alias. Dito sa part na to ang nakasulat Bongbong Marcos. Ayan, yung tatargetin. No, ito yung binurang pangalan. Yan yung ta-artits daw. Tapos Bongbong Marcos. Tapos at Bonget. Pumunta muna tayo sa Bonget. Yung Bonget, mga kababayan, kailan po natin narinig yung Bonget na lumabas? Kailan po narinig sa publiko yung Bonget na lumabas? Ako narinig ko lang po. I-correct nyo ako kung mali ako. Ako narinig ko yun, mga kababayan, noong panahon, no, na merong made in Malacanang. Doon ko lang po narinig yung Bonget, mga bossing, na tinatawag si PBBM ng Bonget, mga kababayan. Pangalawa, with close parenthesis, no alias. Ang Bongbong Marcos,
'Di ba alias ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan? Alias ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan, mga kababayan. Ang lala nila sabi ni Tita Katie. Mga kababayan, kung ikaw po, huhulihin mo ang isang tao o may operation kayo para do sa isang tao, especially eto politiko, 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Alam na alam mo, 'no? Alam na alam mo kung ano yung tunay na pangalan niyan, mga kababayan. 100% ang lalagay mo diyan, Ferdinand Marcos Jr. Dito ang nakasulat Bongbong Marcos. Dapat real name, mga kababayan. With close hindi sila nahiyang ilabas 'to. With close parenthesis, no alias. 'Di ba? No alias. Tapos nakita ko si Glenn Chong, mga kababayan. Glenn Chong, repose agad. Ano po ang hatol ninyo, taong bayan, dito sa sinasabi ni Maharlika? Ayan. Diyan pa lang po, Bongbong Marcos. Unang-una, hindi naman po uubra, no? Kasi walang junior eh. So possible na Ferdinand Marcos kung totoong pangalan. Tatay 'yon. Hindi naman Bongbong 'yon. Di po ba? Apolakay. Mga bossing. So Bongbong Marcos without junior, ano po? Hindi si Bongbong 'yan, mga kababayan. At linagyan ng at bonget, sabi ko, wait, sablay sila dito, no? Dahil naging kumbaga lumabas lang sa taong bayan o first time nating narinig, no, mga bossing, yung bonget, dun pa lang po nung Made in Malacanang. Ayan, nung pangangampanya pa lang po, mga bossing. So ngayon, sabi ko siguro talagang si Maharlika wala nang option eh. Sagad-sagarin ko na 'to, 2, 3 na nagkaso sa akin. Kinasuhan na ako ni Katunying sa Pilipinas, kinasuhan na ako ni ano pangalan nito? Kinasuhan na ako ni Puwi. Tapos may kaso na din ako kay Abel Bacudio. Wala na, sige na, tuloy-tuloy na natin 'to. Dahil ang pag-asa na lang niya po, mga kababayan, mapababa ang presidente, hindi pa din po. Bakit? Kasi po mga bossing, ang nagkaso sa kanya, mga individual na tao, hindi naman po gobyerno. Mga kababayan, hindi naman po gobyerno. So eto yung sinasabi nila, ito po yung sinasabi nila, mga kababayan, at the first part, no? Jake Magnus, sorry, kanina ka pa nandyan pala, sorry. Suportahan po natin yung channel ni kapatid na Jake Magnus. Ayan, hello po, Ma'am BMB. Ayan. Chris Roll, something. Ayan. Suportahan niyo po yan. So mga kababayan, hindi po gobyerno ng Pilipinas ang naghahabol kay Maharlika, kundi mga individual na tao. Yung una, si Katunying, something, no? Hindi ko kabisado yung kaso ni Katunying eh. Pangalawa, Abel Bacudio, yung niya, yung pagbibintang niya na binigyan niya ng Rolex o suhol si Sandro Marcos. Tapos ginawa pang picture si First Lady Lisa Marcos. Tapos etong kay Puwi naman, mga kababayan, yun ang paliwanag niya doon is si First Lady nagpapauto kay Puwi kahit mataas yung presyo ng ginagawang damit, mga kababayan, and after that, kumbaga yung pera ng taong bayan ang ginagamit ni First Lady sa overprice na binebenta ni Puwi. Kaya, ayan, humantong sa demandahan. At 2 million din po yung yung estimated na kumbaga magiging danyos kung sakali, no? So kayo po ang humusga, mga bossing. Ayan, lilitan ko. Yan yung kabuuan. Confidential. Confidential daw po. Kayo po ang humusga. Ano masasabi nyo dito?
sa ginawa. March 11, 2012. Pero ang taong bayan, sabi nga kung may lalabas na pulburon video, tanggalin ko na to ha. Sabi ng taong bayan, kung may lalabas na pulburon video, it depends, nakadepende yan kung kailan ginawa. Kung ginawa ng panahon ng nanunungkulan na siya bilang presidente, mga kababayan, ano po, mga bossing, kumbaga, parang yung iba, sabi, babaklas ng suporta. Yung iba, tuloy pa din kasi maganda naman lang ginagawa. Yun po yung desisyon ng ibang tao. Pero karamihan po, kapag yung pulburon video na nailabas ninyo, kagaya niyan, 2012, halos 12 taon na ang nakalipas, mga kababayan, patuloy lang ang suporta, which is alam naman po natin nagbabago ang tao, mga bossing. Pero, sorry, no? Etong sinasabi nilang first evidence daw po, first part ng evidence nila, no? Mga papel, ayan, taong bayan ang humusga na fake. Sabi, it's a fake. Kuya ko, police. Wala daw yan. Ayan. Ang nangyayari po kasi sa kanila, mga kababayan, sa sobrang wala na sobrang nilalamon na sila nung galit nila, umaabot na sila sa punto na gawa na natin ng paraan to. No? Baka sila din po ang pumeke. Hindi natin sure kung ano. Kung merong ebidensya laban kay PBBM, hindi lang hihintayin ng mga kalaban ng Pilipinas at kalaban ng mga Pilipino na maupo muna si PBBM bago ito lumabas. Gagamitin na nila ito sa eleksyon. Isa pa po yun, no? May AI na, madali nang dayain ang video. Ayan, mga kababayan. Ay, nako. Umabot tayo ng 105, sa live natin ngayon, mga boss. Ayan, 517 viewers, mga bossing. Kung bago kayo dito sa channel na to, please subscribe po. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para kung mas gusto niyo pa yung mga ganitong mga content, mga ganitong usapan, sabi tuloy ni Char, dapat di ba name of targets dahil marami raw kasama. Ma'am, sir, sabihin nyo nga po kay Maharlika, pakiayos yung yung grammar. Ano po, mga kababayan. Huwag nyo din pong kalimutan na i-like itong video na to dahil kapag ni-like nyo po yan, mga kababayan, mas i-spread po ni YouTube. No, para wala pong kumbaga, walang malinlang dito sa mga pakalat nila ng mga fake news na mga ganito at mga fake evidence po. Laban po sa ating laban po sa ating mahal na presidente at sa gobyerno ng Pilipinas. Muli ako yung magpapaalam na po. Maraming salamat and God bless po.